Iyong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na bagsik. Di ka maano sa mga serpiente, leong mabangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Hallelujah. Yes, Lord. Pinupurit niluluwalhati ka namin, Panginoon. Napakabuti mong Diyos, wala kang katulad. Hindi ka nagbabago, ikaw ang makapangyarihan Diyos na aming pinaglilingkuran, aming inaasahan at sinasandigan sa araw-araw, Panginoon. Ama, kami po'y nagtitiwala sa iyong katapatan at pinagpapasalamat namin ang umagang ito na muli kaming nandirito upang ikaw ay paglingkuran namin, Panginoon. Amen. Ama, salamat po sa biyaya ng kaligtasan at sa lahat ng ginagawa mo sa amin sa araw-araw. Amen. Dalangin po namin, Ama, na sa umagang ito, kumilos ka po ng may kalakasan, muli mo po kaming gamitin bilang instrumento mo upang maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa buong mundo. At dalangin ko po, Ama, na sundan mo po ng iyong tanda at kababalaghan ang mensaheng ating pagsasalunan sa umagang ito at dumaloy po sa bawat tahanan, sa bawat mga kapatid namin, lalo na sa mga may sakit, may karamdaman, sila po nawa ay mga sigaling, Ama, at inaangkin po namin, Ama, ang Diyos na makapangyarihan na ikaw po ang siyang magpapagaling sa lahat ng may sakit ngayong umagang ito. Dalahin ko po, Ama, na ang salita mong ito ay tumimo sa aming mga puso at magatid sa amin, Panginoon, ang kaliwanagan. Umaasa kami, Panginoon, ang iyong gabay, ang Espiritong Banal, ang siyang magtuturo sa amin at magpapahayag ng aming pong sasabihin sa umagang ito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Muli po isang magpapalang umaga sa inyong lahat. Araw po ng Miyerkules. Ang programang Daily Bread Program, Wednesday Morning Edition. Muli po ang inyong mga kasama ngayong umaga. Ito po si Brother Dan Termet, ang ating partner. Ito po ang inyong kapatid, kaibigan, partner. Muli po si Brother Rex America. Muli nagsasabi sa inyong, take over, Holy Spirit. Good morning! Good morning! Holy Spirit, take over. Welcome, Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Glory to God. Good morning at pinagpalang gabi, hapon. Kami po ni Brother Rex ngayong umaga ay naka-live sa Facebook video. Yes. Naka-Facebook video kami. Mapapanood niyo po kami sa video Facebook ngayon. Amen. Live po kami ngayon. Sa internet nasa ibang bansa. So, magkakitaan po tayo sa telebisyon o sa inyong video ngayong umagang to. At muli po, ang Diyos, Brother Rex, nagsabing hindi lamang ang tao na bubuhay sa kayamanan, sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Sa mga salitang namumutaw sa bibig ng Diyos. At ang Ebanghelyo ngayong umaga, ating pag-usapan. Ang ating Ebanghelyo ay galing po sa Luke chapter 11 verses 42 to 46. At ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. A curse is on you, Pharisees, to the temple you give a tenth of all, including mint and rue of other herbs. But you neglect justice and love of God. This ought to be practiced without neglecting the other obligations. A curse is in you, Pharisees, for you love the best seats in the synagogues and to be greeted in the marketplace. A curse is on you, for you are like tombstones of dead, which can hardly be seen. People don't notice them and make themselves unclean by stepping on them.
Then a teacher of the law spoke up and said, Master, when you speak like this, you insult us too. And Jesus answered, a curse is on you also, teachers of the law, for you prepare unbearable burdens and load them on the people while you yourselves do not move a finger to help them. Sabi sa Tagalog, kawawa kayo mga Pariseo, ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerbobuena, ng ruda at ng iba pang gulayin. Ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang mga iba pa. Kawawa kayo, mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingan walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, Guro, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo. At sinagot siya ni Jesus, kawawa rin kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasan nyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ito, purihin ng Panginoon, matindi to. Maraming tatamaan na, Brother Rex, kasi ang mga Pariseo po ay siyang gumagawa ng batas, Brother Rex. Yes. Magaling sila sa paggawa ng mga batas. Amen. Oo. Pero ang problema, Brother Rex, taliwas ang ginagawa ng Pariseo ayon sa batas na utos ng Diyos. Yes, totoo yan, Brother Dante. Sila kasi yung master of the law. Sila ay mga tagapagturo. Sila ay mga religious leaders. But deep in their hearts, their priority is wrong. Yes. Yung kanilang pangunahing ginagawa ay hindi tama. Tawag nga ay wrong priorities. Ang inuuna nila ay yung mga bagay na religiously ginagawa nila, but nakakaligtaan nila yung higit na mahalaga. Sabi nga yung justice, katarungan, yung love, yung pag-ibig, pagmamahal. Kaya sinabi ng Panginoon, pati yung mga teachers of the law, yung mga tao ay pinagbubuhat nila na mabibigat na pasanin. Pero hindi daw iginagalaw yung kalingkingang daliri. Yung unang binanggit mo, Brother Rex, nagbibigay sila ng mga ikapu. Yes, Kasi Marami ngayon, nagbibigay ng ikapo, pero yung kanilang mga attitude, Brother Rex, hindi tama, Brother Rex. Nga, nagbigay ka ng ikapo, pinuri mo ang Panginoon, ang ganda na kanta mo, pero yung bang ginagawa mo sa iyong kapwa ay tama, Brother Rex. Kaya dapat kasi, Brother Dante, yung mga scribe and Pharisees kasi, ang kanilang priority, binibigyang pansin kasi unang-una ay yung kanilang tawag ay reputasyon. Yung reputation instead character. Kaya mahalaga kasi, makita muna yung changes natin. Ano ba yung pagbabago natin? Kailangan makita yung character. Sabi nga ay, inuuna nila yung reputasyon, higit na mahalaga yun kaysa sa character. Sabi ron, they thought that the sitting in the right seats, kasi pinipili nila yung mga upuan na para sila pagpugayan at mapansin. Sila ang bida. Kasi yung reputasyon niya ang kanilang ang itinataas nila. Yan yung kataasan nila Para mga politiko. Sila yung nasa luklukan sa gitna, Brother Rex. Yun. Pero tinan mo naman ang kanilang ginagawa, Brother Rex. Kaya alam mo ba yung sabi mo kanina, curse. Sinumpa ng Sabi sa English, Brother Rex, sinumpa na kayo kasi yung ginagawa ninyo. Sabi na, a curse is on you. Ayan na, Brother Rex. Diba? Hindi lang basta yan na sumpa yun. Sumpa ng Panginoon yan. Kasi nga, ang ginagawa nila, taliwas sa kagustuhan ng Panginoon, Brother Rex.
Brother Dante, baka sabihin naman, ay pwede palang magsumpa, ano? Ang purpose ng Panginoon dito ay sila ituwid. Oo. Because of love, ano? Yes. Ang Diyos kasi, Diyos na mapagmahal, ayaw niyang mapahamak ang tao. Kaya tinutuwid niya ang mga scribe and Pharisees kasi sila ay mga mahuhusay, mga galing, pero mali nga yung kanilang karakter, yung kanilang attitude. Kasi kanilang pinapahalagan yung reputasyon nila, maging sikat sila, maging sila ay pinagpupugayan, pero higit sa lahat, sabi nga, yung above yung reputasyon pero dinadaw nila yung karakter. So mahalaga yung karakter kasi that is the sign that you are already changed, Brother Dante. Yan ang binabagit lagi na Panginoon kundi. Oo, hindi masama yung nag-aral, nagtapos ka. Magaling ka nga. Pero marami kasi kayo na ipinagmamalaki yung kanilang pinag-aralan. Oh, yes, yes. Ang kaso nga naman, yung paano yung karakter mo, yung ugali, attitude mo, yung ugali mo. Yung asal, kagaya ugali. Nagin mo kanina sa Ebanghelyo na inuutusan mo yung mga tao, Brother Rex. Pero ikaw naman, ni isang daliri, hindi ka makilos, hindi ka gumagalaw, Brother Rex. Kaya galit ang Panginoon doon. Yun yung mga paricycle spirit na taglay. Ayun, paricycle spirit. Paricycle spirit. Ano yung bang taglay mo yung espiritu ng mga pariseyo. Mapagpait na ba? Tsaka yung mga scribe. Balat kayo. Yun, kasi isipin mo, nawawala yung concern, yung malasakit mo doon sa mga tao. Sa halip na ikaw ay mayroong pagmamalasakit. Parang gospel na darating kasi di Sunday, yung ating pinipreach ngayon, yung tinatawag na yung kanilang kasi di ba yung magkapatid lumapit ang inintindi lang nila yung sarili nila. Di ba sa katabi ng Panginoon. Di ba? Luluklok sa tabi ng Panginoon. Marami brothers, alam mo dito sa atin. So, ito po manimit binabagay na po nun ko bato-bato silang tamaan, huwag siya magagalit. Bato-bato sa langit. Kasi, totoo yan. Nagsisimba tayo. Alam tayo na simbahan. Yes. Pero ano ba yung attitude natin sa ating kapwa? Maraming mga mga employer ngayon, ito na napaka relihiyoso, pero hindi naman sila righteous kasi kung apihin yung mga manggagawa, minumura yung mga manggagawa, Brother Rex. Grabe, kung alipinan yung mga manggagawa. Pero ito yung maka-Diyos. Pero bakit ganito, Brother Rex? Imbis na ang mga manggagawa niya, suportahan niya, ang kanyang anak, tulungan niya, ang kanyang kapatid, suportahan niya, i-encourage siya. Siya pa naninira. Ayun. Siya pa ang di makitaan ng magandang attitude ng asal, Brother Rex. Pero ang nakalulungkot, laging maka-Diyos, laging sumisimba, laman ng hallelujah, praise the Lord, pero ang kanyang ginagawa, hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Madalas nababanggit mo yan kapag ikaw ay nagpipreach, yung word na many are religious but not righteous. Totoo naman yun. Sometimes, yun yung lumang buhay natin noon. Na tayo ay, halimbawa, nagsisimba nga tayo, nagdarasal nga tayo, pero yung topic ng servant leader kagabi, yung walang gawa, kulang sa gawa kasi kailangan mong isagawa. Faith without action is dead. Brother Dante? Yung simula mo na nang na-sharing mo yun na nga. Yung lola mo. Yes. Tatawagin kayong magdasal. Mag-orasyon. Pero sabi mo nga, yung ugali yung naman. Ugali, hindi na bago. Di ba, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Pero, ang kailangan kasi, sabi nga, Brother Dante, ay mahalaga kasi yung tanda na ikay binago ng Diyos at ang ebidensya that you are already changed in life ay yung karakter natin. Kailangan yun ang above kaysa sa reputasyon. Makita muna sa atin yung pagbabago sa pamagitan ng magandang pag-uugali natin upang magkaroon ka ng tunay na reputasyon sa harapan ng Diyos, Brother Dante. At hindi ka makakaakay ng mga tao sa harap ng Diyos kung ang iyong attitude ay hindi maganda. Kahit anong galing mong mangaral, magsalita, hanggat ang iyong asal sa iyong kapwa hindi maganda, paano makikilala ang Diyos? Sasabihin lang, Brother Rex, paano kung sasama sa asawa ko? Ang bibig niyan, napakaingat. Ang ugali niyan, nagel niyan. Ang mga anak natin, di ba? Ang ating mga kapitbahay. So, alam mo, Brother Rex, ang sabi ng Panginoon dyan if you want to follow me, deny yourself. Yes, deny yourself. Take up your cross and follow me. Pag sinabing deny yourself, kalimutan.
Self must die. Yes, Yung oo. ikaw mismo kasi, Yes. yung ebanghelyo, ikaw ang reputasyon, ikaw yung magaling. Amen. Ikaw yung nakataas. Oo. At dito, ikaw ang bababa. Oo, yan. Madrex. Yun ang dapat na mangyari. Yun ang nais iparating dito ng Panginoon sa gospel na ito. Kasi nga, ang mga scribe and Pharisees, ang kanilang mas unang pinapahalagahan ay yung reputasyon. Yan. Gusto nila sila'y maging sikat, kilala. Kaya sila'y kahit nananalangin sila sa mga lansangan para makita na sila'y nananalangin. Sila ay pinipili yung mga upuan at tanging pandangal. At kasi sila'y nagsusuot ng yung mga mapapansin ng tao. Yun ang kanilang pangunahin, yung reputasyon sa halip na karakter. Doon pa lang alam ng Panginoon, alam ng Panginoon ang iyong laman ng iyong puso Kasi iba yung intention mo Para makita ka ng mga tao na ikinanalangin ka. Pero ang problema, iba intention mo. Ang gusto mo maging sikat ka. Pero ang ginagawa mo naman sa iyong kapwa. Kaliwas. Yes, correct. Yes, Brother Hindi Dante. tama. Tingnan natin yung ating binasa sa verse 42, sabi rito ng Panginoon. Ito yung sinabi niya, kawawa kayo mga Pariseyo, ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerbo buena, ng ruda, at ng iba pang gulayin. Ngunit, sabi rito, ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Ayun! Ibig sabihin, may sama ka pa ng loob, ayaw mong papatawad sa iyong kapwa. Ay, nagbibigay ka na ikaw. May sama ka ng loob, may galit ka, may hinanakit ka. Hindi mali. Pero sabi rito, Brother Dante, tamang gawin ninyo ito. Alin ang sabi ron? Tamang gawin yung mag-ikapo. Pero, una higit sa lahat, ay yung mabago yung ugali natin. Ipakita natin na tayo'y bago na. Correct. Bago natin gawin mga bagay na yon. Kasi baliwala, Brother Dante, useless yung ating pagbibigay ng tithes kung ang ugali naman natin di nababago, kung hindi naman natin pinapakita yung tunay na pag-ibig sa Diyos, Brother Dante. At kung talagang mahal mo ang Diyos, makita sa pag-ibig sa iyong kapwa. Mahalin mo ang iyong anak. Ayun. Ang iyong kapitbahay. Ayun. Ang iyong mga kasamahan. Ayun. Walang sama ng loob. Ayun. Magpatawad ka na. Glory. Ating ang gawain sa Panginoon. Totoo yan. Ayun kagabi, Battle Mike. Nasama ka ng loob. Sabi ng binasa mo, iwasan nyo na, alisin nyo yung galit sa inyong kapwa. Ayun, alisin at dahan-dahan. Para kayo pagpalain ng Panginoon. Ayun. Yun talaga, Brother Dante. Ito yung papasok, yung pananampalatayang walang gawa. Madrex. Kaya, ito yung tinutukoy ng Panginoon. Pananampalatayang walang gawa. Hindi tayo perfect. Ako, Yes. Ikaw nagkakamali. Yes. Pareho tayo. Pero, ang mensaheng ito para sa ating lahat. Tayo ang tinatamaan. Totoo yung Brother Dante. Kasi, yun ang napakahalaga na tayo kasi, bilang nangangaral, sabi nga, tayo dapat ang unang magbithi na mabago kasi we are the model to the believers. Tayo dapat ang makakitaan ng tama, ng maayos, maganda. Hindi yung ang nakikita sa atin ay yun, sabi nga natin ay pharisaical spirit, yung mga espiritu ng tulad ng mga skriba at mga Pariseyo. Ito, ibig sabihin, pag dumarating ka na, ayan na naman si sister na, ayan naman. Yan, di ba, no? Pinag-uusapan ka, pangit. Kaya yun. Nasa gawain ng Panginoon biruin mo, sumbatan doon Hindi ba napakasarap ng magdulay? Hi, sister! Kamusta na? Good morning! Pakita mo talaga yung totohanan talaga. Hindi yung darating ka. Kasi, bakit sinasabi ng mga tao sa iyo yan? Kasi may nakikita hindi magandang asal sa iyo. Kaya, Brother Dante, mahalaga, tandaan natin, tamang gawin natin ang pag-iikapo. Kanya lang, sabi rito, ngunit huwag naman ninyong kaligtaan na gawin ang mga nararapat. Alin ang unang priority? Yung priority natin nga, sabi rito, yung sabi rin ay yung magmahal sa kapwa. Justice. Pag-ibig. Kasi whatever you did to the least of your brother, you did it unto me. Yun. Hindi natin masasabi, Brother Dante, mahal natin yung Diyos, pero wala tayong pagmamalasakit sa ating kapwa. Wala tayong pagmamalasakit doon sa mga tao na tayo ay naglilingkod sa Diyos through that people. Hanggang ngayon, sa pamagitan ng mga tao yan. Hindi mo siya mapatapatawad. Yun. Ang galing mong mag-hallelujah, mag-praise the Lord. Yun. Ang galing mong magbigay ng igapo. Glory. Active sa gawain. Glory. Tuwing Martes at Glory. Sabado.
sa mga prayer meetings sa ibang lugar. Praise the Lord. Yun namang galit sa iyong kapwa na andyan na. Ayun. Naku, paano yan? Oo. Para sa iyo tayo, Brother Rex. Yan ang tawag ng Panginoon. Sabi niya, kawawa kayo. Di ba? Kawawa tayo nun. Bakit? Kung tayo ay ganun pa rin ang ugali hanggang sa dumating ang Panginoon, ay paano tayo makakasama sa pagbabalik ng Panginoon? Oo nga tayo nagkakaroon, religiously doing something good, pero wala naman yung pagbabago ng ugali natin. Bali, wala lahat yun, Brother Dante. Kasi wala yung ebidensya eh. Alam ba, Drex? Oo. Isa-isa hinahangaan ko sa iyo eh. Alin yun? Narinig kita dyan sa mga tayo. Alin yun? Yung pagsasabuhay. Yun, totoo yun. Diba? Tama yung sabi ni Brother May kagabi. Diba? Kung ikay nakikinig lamang at hindi mo isinasagawa. Yes. So, wala. Dinadaya mo ang sarili. Sabi ng sa salamin, nakita mo yung mukha mo. Tapos maya-maya, inayos mo. Umalis ka, nalimutan mo na. So, ibig sabihin, kukunin mo na naman yung salamin. Sabi, ayan naman, Brother Rex. Ibig sabihin, walang nangyayari. Wala. So, paano? Ano ang pagpapala sa atin? Kaya sabi mo kagabi, kaya kami pinagpala na bago ang buhay namin, sinunod namin ang aming napakinggan. Totoo yun, Brother Dante. Mahalaga yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi napakalaking sinabi ni St. Paul doon 2 Corinthians 5:17, di ba? Ang sino mang nakipag-isa ay isa ng bagong nilalang. Ang lahat ng lumang wala buhay na. At pawang-bago na. Yes, pawang-bago na ano. At mahalaga yung mga bagay na yun na tayo, kapag tayo binago na ng Panginoon, huwag na natin balikan yun. Sabi rin ni St. Paul doon sa Romans 12, di ba? No? Do not conform any longer to the pattern of this world. Iwan mo na yung kinakasama mong hindi mo asawa. Totoo yun. Iwan mo na yung alak, sigarilyo, drugs, panluloko, panlilinan sa kapwa, last of the flesh, lahat na yan. Sinungaling, makamundong Lahat gawain. yan. So, Brother Rex, at sabi ng Bible, Brother Dante, hindi natin kayang gawin yun kung wala ang Panginoon sa atin. Yes. We can't do nothing without Him. John chapter 15:5. Yan ang sabi ni Jesus. Kung wala kayo, wala kayong magagawa. Kung wala ako. Sabi niya, kung hiwalay without tayo. you can do nothing. Kaya ang kailangan talaga si Kristo. Ngayon, kung si Kristo sumasayo, makita ng lahat ng tao. Yes. Yung attitude mo, yung character mo. Siguro yung mga nakikinig natin ay marahil ay nagtatanong minsan sa sarili na, paano kaya mapapasa atin talaga ang Panginoon? Ano? O di ba? Kailangan kasi natin, tinanggap natin ang Panginoon sa pamagitan ng pagsasabi natin, Lord, tinatanggap kita sa ating buhay, sa aking buhay. Ngunit, paano natin mami-maintain that Christ is always within us, Brother Dante? Sabi nga ay mahalaga yung tayo ay immersed in the Word. Yes. Yung tayo'y babad, lubog tayo sa salita ng Diyos. Kasi, yung salita ng Diyos kasi, sabi nga, the Word of God is spirit and active. Yes. Ang salita ng Diyos ay buhay, espiritu at buhay. Ang ibig sabihin ni Brother Rex, every time, ano mang gagawin, iisipin ng babalakin mo, lagi i-consult mo sa salita ng Diyos. Yes. Ito ba'y batay sa salita ng Diyos? Yes. Ang Diyos ba mag-glorify? Yes, Brother Tama Dante. bang aking gagawin? Ayos sa Word of God. Amen. Yes. Tama ka. Kasi di ba, ini-illustrate na ang salita ng Diyos ay tulad ng tubig. Ang tubig ay naglilinis. Naliligo tayo para maging malinis. So, para tayo mabago at maging malinis ang ating ugali at ano ay ang salita ng Diyos. Doon ang batayan mo. Yes, Brother Dante. Kaya kasi ito yung gabay natin yung Word of God. Alam mo, ang salita ng Diyos, ang banal na aklat ay iniwan sa atin ng Panginoon. Ito yung ating guide, gabay. Sabi nga, kung ikay bumibili ng appliance, Brother Dante, mayroon doong instruction sa nakapanood doon. May mga instruction doon. Once na hindi mo yung binasa at bigla mong ginamit, sabog yan. Sira yan. So we must... ano yung ating guide, Brother Rex? Para ang ating buhay maging matuwid. May kabanalan. Yung salita ng Diyos, yung Biblia. Yes. Ito yung manual of life. Kung ang appliances ay may manual pag binibili mo, ang Biblia ay manual ng buhay para ang buhay natin maging matuwid, maayos, makasunod sa kalooban ng Diyos. Yun, Brother Dante. Soak with the Word of God. Then second, be filled with the Holy Spirit. Yes, be filled with the Holy Spirit. Because yung fruit ng Holy Spirit, Amen. yung siyam na bunga, Brother Rex, naroon ang lahat. Nandun naroon ang lahat. Yeah. So without the presence of the Holy Spirit, hindi yung magagawa
na maging matuwid ka sa harap ng Oo, ating totoo Panginoon. po yun. Alam niyo po, ang tatlong persona, ang dalawang persona, nandun na sa langit eh. Ang ama at ang anak, nakaluklok ang anak sa kanan ng ama. Sabi ng At Panginoon, iniwan niya, I will give you another comforter, Oo. another helper. yes, iniwan niya yun dito. Ayun ang Ayun. tumutulong at gumagabay sa atin, nagtuturo sa atin. Tawagin Ang mo siya. Espiritu Santo. Kaya mahalaga ang mga tao Oo. umaati ng CLSS. Yes, Catholic yes. Life, yung pong sa baptism in the Holy Spirit, naroon po yun. Oo, Doon kayo mapupuspos. oo, Matyesis ang buhay ninyo, Brother Rex. oo, Kasi pag ang empower ng Holy Spirit tinanggap mo, grabe. oo. Grabe yung binabagin mo palagi. O kaso yata, bihira na yata na nag-a-announce na may LSS eh. Oo, dapat may CLS palagi. Dapat yan at least quarterly. Oo, totoo yan. O every 3 months at least. O kaya kung hinang-hina ay yung semi-annual o every 6 months. Kayo ano? sa inyong mga gawain, magpa-CLSS kayo sa Oo. inyong mga head ninyo. At kumidahin nyo kami ni Brother Rex. Hallelujah. Mag-CLSS tayo. Yes, Catholic Life in the Spirit Yan ang Seminar. unang ginagawa dito sa gawain ng mga Oo. 1980s Brother Rex tayo, di ba? Totoo yun. Puro CLS kung saan Oo. nagsi-CLS. Yes. Ang mga tao matinding makaral sa kanya Oo. kapangyarihan. Yung sinisir ko kagabi doon sa aking doon sa intro ng Talk ng Cervantidan, yung pagdalo ko dito nung unang-una sa Amor Solo, CLSS yun eh. Oo. Oo, CLSS yun. Tinan mo, simula noon hanggang ngayon. Oo. Kasi mahalaga yung ma-encounter natin ang Panginoon Yes. through that word. Ano yung power of the word, Brother Dante? Kasi yun ang nakatatak na sa puso mo eh. Yung touch na yun eh. Yes. Yung sabi pag naghihiring, touch, di Receive, ba? receive, touch, receive, di ba? Oh. Yun yung encountering with Christ Yes. through the power of the word, Brother Dante. Oh. Yun ang mag-change ng karakter ng tao. Yun ang mag-change ng mga pangit nating ugali, Brother Nako, Dante. kahit ikaw ay sumimba ng sumimba, walang masama. Oo. Bilang Katoliko, Oo. tama yun. Tama. Pero kung hindi nag-change ang iyong buhay, kahit ikay lumundag pa ng bagong taon, may New Year resolution, without Christ, you can do nothing. Sabi nga ng servant leader Without kagabi, Christ. nakikinig nga, hindi mo naman sinasabuhay. Oo nga, nagsisimba ka, nakikinig ka ng homily, nakikinig ka, nagdarasal ka, pero hindi mo naman sinasabuhay, hindi mo sinasagawa, baliwala, sabi Brother Dante. Kaya hindi mahalaga, sinasagawa. pinagpapala hanggang Oo. ngayon. Sasabihin mo, at tagal ko na nag-a-attend, nagmimisa, nag-iikap Oo, ko. oo. Brother Dante, parang wala nangyayari. Oo. Eh, ang tanong, isinasagawa mo ba yung napakinggan mo? Yun ang Isinasabuhay mo ba yun? napakahalaga. Kasi sabi sa bandang eh, pagpapalain ang buhay mo eh. Yes, The moment yes. you heard and begin to obey eh. Oh, Brother Rex. Yun, napakahalaga. Oo. Kaya yun ang sabi ni Santiago, ay faith without action is dead. Ano? Oo. So kasi dead, patay. Bakit? Ang pananampalataya natin ay parang tulad ng sa mga scribe and Pharisees. Diyan, sumusumbat ang Panginoon. Oo, sinusumbatan ng Hindi Panginoon. lang masabi sa iyong diretsyohan, Oo. anak, lagi mo naman akong pinupuri. Nagbibigay nga na ikaw po. May galit ka sa kapwa mo. Hindi ka magpatapatawad. Nakikinig ka. Ang lakas mong sumigaw ng amen, alleluia sa gawain. Ang lakas mong sumayaw, gumandang ang sayaw mo. Pero yung kapitbahay mo, hindi mo patapatawad. Ayun. Yung pagsisinungaling mo, Grabe. hindi nawawala. Grabe. Yung samaan loob sa iyong anak, Oo. naandyan pa rin. Oo. Meron kayong hindi magpatawad at alitan, hindi mo siya mapatawad. Ikaw na sa Panginoon. Yes. Dapat ipakita mo na ikaw ay sumasa Diyos. Amen. Totoo yun, Brother Dante. Yun ang napakahalaga. Kasi yun ang tinitingnan ng Panginoon, yung ebidensya na tunay tayo'y binago niya Yes. sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan salita ng Diyos. Ulit! Oo. Paano? So, kailangan Mababago? tayo ay lubog. So, the Word of God. The Word of Be God. filled with the Holy Spirit. Yes. And finally, ano mo? Pray every day. Pray every day. Kasi that is our connection with God. Yes, It is correct ka dyan. our weapon. Yes, It is correct ka. our life. Buhay natin yan, pananalangin. Oo. Kung ang Panginoon sinabi rin sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Buhay natin ang Panginoon. So, we need connection with Him. Ibig Napahalaga yung connection natin sa Panginoon. Correct ka dyan. Kasi, Yes. konektado ka. Ibig sabihin, you depend on God Oo. in prayer. Yes. You put your confidence. In prayer. You rely on God. Oo. Pag ang Diyos sa kausap mo, naandyan ang Diyos.
Mukha kang Diyos. Amoy kang Diyos. Ang attitude mo magiging Diyos. Ang napakaganda pa, Brother Dante, once na ikaw ay lagi nananalangin, you are always remain connected with God. Kasi pag hindi ka na nagpipray, napuputol yung connection mo sa Diyos. Kaya mahalaga, you are always praying with God. Even Christ Jesus, hindi nakalimutan ni Kristong manalangin sa Ama. Ay anak na siya ng Diyos. Hiramin ko ang sinasabi ng punong lingkod every morning. Panginoon, dalangin ko, maging pagpapala ko at magpasaya ko ng maraming tao. Bunuin mo yan, Brother Rex. Napakabuti nun. Di ba? Ipinipray mo sa Panginoon. Hiningi mo, ay di bibigay ng Panginoon. Sige anak, maging pagpapala ka at lahat ng sabihin mo, ang mga tao matutuwa para sa'yo. At makikilala ko ng mga tao. Hindi yung lalabas ka ng bahay, makikita ka ng kapitbahay. Ang sama ng loob, ang sama na sinasabi sa'yo. So, hindi maganda. Yan ba ang mga El Shaddai? Yan ba ang mga charismatic? Glory to God. Yan ba ang mga hallelujah, praise the Lord? Ang taray-taray? Hallelujah. Ang sungit-sungit? Glory. Hindi ba patawad? Glory. Akala ko ba, nag-aatid lagi yan, Martes at Sabado. Bakit ganyan attitude niya? Yan. Hindi, huwag tayo sumama dyan. Kaya napaganda, Brother Dante, if you want to maintain your connection with God, what will we do? Always pray. Yan. Kasi, keep on praying. Keep on praying. Always, Brother Dante. Because it is our life. Yun ang buhay natin. Yung pananalangin. Panginoon, ikaw ang makita sa akin ng maraming tao. Yes, hallelujah. Sa araw na ito, maging pagpapala ako sa maraming tao. Amen. Makapagpasaya ako ng maraming tao. Amen. Ma-encourage ko ang mga tao, Panginoon. Amen. Let Jesus see in me, Panginoon. Yes. Grabe. Hallelujah. Ako pag nagdadrive, kahit ako lang mag-isa, pero habang ako nagdadrive, pray ako. Tama. Hallelujah, Lord Jesus, guide me, bless me, Lord. Yung pong may mga gift ng speaking tongues. Hallelujah. Kung wala ka na Hande. Yan po yung tongues. Yekarabaya kataramasando. Yung pong tongues. Yekaramasande. Yung po ang gift. Yerabaya ralahundo. Yes, si Brother Mike naman Shalom kunda mahira. Hallelujah. Yan po yung speaking in tongues na Sharaba. It's the language of the Spirit. Only God knows. Only God. Alam mo, Brother Dante, yung unang-unang napuspos yung mga alagad doon sa Acts of the Apostles, the initial manifestation being filled with the Holy Spirit is speaking in tongues. Yes. Kaya yung nagbabaliwala dyan, sabi nga ni Father Aureada, niloloko nila. Sabi nga ni Father Aureada, ating professor dyan sa College of Divine Wisdom, bakit yata hindi ko na napapansin na nag-gift of tongues o nag-praying in tongues ang mga mang-aawit nyo o ang mga di ba once na tayo ay nag-worship, pare na yun, nagsasabi bakit? Napakahalaga yun. That is the initial manifestation. Ibig sabihin, yun yung ebidensya that you are filled with the Holy Spirit. At saka yung change character. Di ba? Hallelujah, Sharabahande. Pasensya po kami at kami kayo. Hallelujah. Kasi we are so filled with the Holy Spirit. Yes, Sharamahande. Ngayong umaga, Brother Rex, Brother Dante, ang mensahe ng Ebanghelyo, kailangan talaga yung priority namin, ipakita namin sa buhay ang tamang pagiging Kristiyano. Amen. Ang sabi kanina ating balikan, kailangan soak with the Word of God. Be filled with the Holy Spirit. And pray. Always pray. Hindi mo ito magagawa to maintain your connection with God. Jesus. Amen. Without Jesus. Amen. Ang Espiritu ni Jesus ang mag-uudyok sa iyo. Amen. Upang magbasa ng Biblia. Hallelujah. Upang mapuspos ang Glory. Espiritu at upang manalangin. Yes. Kaya Thank ngayon, you. I pray for a simple prayer. Yes. Manalangin tayo. Hallelujah. May isip panalangin sa pagtanggap sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Ako po'y mag-a-altar call ngayon kami ni Brother. Hallelujah. Simple prayer. Yes. Those who would like to live righteous, holy, at may sabuhay sa tanang Diyos. Hallelujah. Kapatid ko, we pray. You can close your eyes. Yes. Then we will pray. Yes. Sundan mo ako sa simple prayer. Shakatarabasande. Manalangin tayo siya. Inaamin ko. Ako isang makasalanan. Patawarin mo po ako. Pinagsisisihan ko na. Kinatalikdan ang aking mga kasalanan. Patawad, Panginoon.
sa oras na ito, sa oras na ito, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako'y lumalapit sa iyo, nananalig sa iyo, nagtitiwala sa iyo, na ikaw ay namatay at muling nabuhay. Ako'y nananalig sa iyo. Ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Panginoong Jesus, simula ngayon, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Maghari ka sa buhay ko. Simula ngayon, hindi na kalooban ko ang masusunod, kundi kalooban mo na ang masunod sa buhay ko. Purihin kita, sasambahin, pasasalamatan, paglilingkuran, habang may buhay, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kapatid ko, kung sumabay ka sa panalangin yan, ito ang ating mensahe awit para sa iyo. Ako'y binago ng Panginoon. Ako'y binago niya. Thank you. Hallelujah. Thank you. Bago. Palabarabasando, Yeketarababasande. Ama naming Diyos sa mga pamilya sa lahat. Rabasande. Kami ni Brother Rex, patuloy na lumalapit sa iyo. Yes, Father in heaven. Tiwala sa iyo. We pray. Dalangin namin sa ngalan ni Jesus ang lahat na may karamdaman. Yes, Lord. Ang lahat na may sakit. We pray. Sino man siya. Hallelujah. Nasa tabi na kanyang radyo. Thank you, nasa God. Facebook video live. Thank you, Jesus. Nakalago sa internet. We pray. We pray. Yes, in Jesus Christ's name. Sinasaway namin. In Jesus Christ's namin name. lahat ng karamdaman. Yes, in the name of Jesus Christ. Yes, we claim healing. Yes, in Jesus Christ's name. We claim. Yes, Father. And be blessed. Yes, Father in heaven. Panginoon, pagpalain mo po. Hallelujah. Ang lahat ng bukas ng radyo. Amen. Ang mga nasa tabi ng kanyang radyo. Yes, hallelujah. Sino man siya, pagpalain mo kanyang glory. Buhay. Ang Glory. Pamilya, yes, oh God. Ang kanyang hanap buhay. Yes, oh God. Negosyo. Hallelujah. Tindahan. Thank employer, you. Thank you. Mga alaga. Thank you. Hallelujah. Ang kanyang buhay Sande. Sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Lord, thank you, God. Pagpalain mo po ang Hallelujah. lahat ng asapi ng gawain nito. Hallelujah. In a very special way. Yes. Bless our beloved servant here. Yes. Hallelujah. Ang kanyang pamilya, Padre Vargas, ang lahat ng mga disciples, Amen. 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 Instrumentalists, Amen. all workers Amen. ng gawain na ito. Hallelujah. Yung lahat ng members, Thank Panginoon. you. Lord, ang lahat ng listeners, yes. Especially ang lahat ng supporters namin. Yes. Ang mga nagpapala sa amin, hallelujah, ng mga lingkod mo, ang mga tumutulong sa amin, hallelujah, i-bless ka lang mga hanap buhay. Yes, oh Hindi God. man ay mabanggit isa-isa mga pangalan hallelujah nila. Kilala mo sila. Oh, glory. Pagpalain mong lubos. Yes. Ang kanilang hanap hallelujah. buhay. Thank you, Lord. Ang kanilang negosyo. Thank you, Jesus. Upang We makatulong pray. sa We iyong pray. mga magagawang We lingkod. pray. Sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Bless Brother Rex, hallelujah. sa Amerika. Yes, Father family, in heaven. Armenta family. Hallelujah. Sister Myra. Sharabasande. Oh, glory. Nanderi, sister. We pray. We pray. Pagpalain mo, Diyos. Hallelujah. Ang araw na ito. Thank you, God. Pagpalain mong aming bansang Pilipinas. Yes, Father we in pray heaven. for the peace and prosperity oh, of our glory, nation. glory. Ingatan mong aming Presidente. Yes, oh God. Kalakasan Karlugan. Yes. Pinagpapala din namin ang lahat ng Hudyo ni Padre Rex. Yes, in the name of Jesus Christ. All the Jew people. Oh, glory. Lord, pagpalain mo ba maghapong ito? Hallelujah. Ang lahat ng mga gawain. Samahan mo kami muli upang maisabuhay namin ang salita. Yes. Let Jesus hallelujah. sing in us. Holy yes, Spirit, Father in heaven. Thank you. Turuan mo kayo manalangin. Oh, glory. Baba sa Espiritu. Hallelujah. At laging laman sa salita mo. Amen. So that we will makita sa amin si Kristo. Amen. Sa iyo ang lahat ng papuri. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, ang lahat ng magsabi na. Amen. Amen and amen. Yes. Amen. Binabati ko. Sino? Nag-birthday kasi yung mga taga-Israel. Sister Mierna Villanueva, at saka siyempre Sister Marie at Sister Neri, mga council dyan sa Israel. Dumating na si Isabelita Siehan from Houston. Dumating na yung mag-asawa. Hallelujah. At purihin na Panginoon, mga taga-Langka, Brother Michael Martin. Yes, good morning, Sister good morning. So, nandiyan po si Brother mamaya sa Langka at bukas Malbar Batangas tayo.
Anniversary po yan, anniversary. Oo. May dadakong langis, healing oil. Yes. Oo. 7 herbs. Very powerful. At mamaya, babalik kami God's willing. At muli, Matrix, Yes. salamat po sa mga sumusuporta sa amin, tumutulong sa amin. Ang Diyos na po ang bahala magbalik sa inyo. Yes, God bless. Mamaya nandiyan tayo sa Karangalan, just sa Gate 5, Karangalan Village, Pasig. At basta Immaculate. magpapaalam sa inyo ngayong umaga ang inyong mga nakasama. Ito ang inyong kapatid, kaibigan, partner, Brother X American now in the Philippines, welcoming the Holy Spirit in my life. Ito po si Brother Dan Dermenta. Babalik kami 11 to 12 God's willing. Ang ating technician, Sister Nelly Cañarita, si Mil Carmenta, nasa Facebook video live ngayong umaga. At ang sabi ng Diyos, ang hindi magagawa ng tao, Ay magagawa ng Diyos, sa Diyos ay walang imposible. Ang tabayan po ang ating Express Balita, Sister Cynthia Martin Bertidaso. God bless you. God bless. Welcome, you Holy all. Spirit. Welcome, Holy Spirit. And thank you to those who are listening. Yes, God bless you po. Ito po sa ating pong YouTube channel. Yes, YouTube Channel channel. of Blessing. Yes. At sa live Facebook, live Yes. Use the Yes. social media. Yes, to proclaim To proclaim the word of God. Amen. Yeah. God bless you. Trex.